Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2621 hanggang 2630. Agad na napatuwid ng upo si Amethyst nang marinig niya ito. Yumuko siya at sinabing, "Oo, nabanggit. Bukod sa espesyal na kaso ni Severin, tanging ang mga elder ng Supreme Paragon at si Adrian lamang ang kwalipikadong maglinang sa tahanan noon. Malawak ang tahanan, na sumasaklaw ng libu-libong milya, maihahambing sa isang maliit na mundo, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ay ilang beses na mas malakas kaysa sa labas ng mundo. Gayunpaman, ang paraisong ito ang palaging huling lugar ng Sacred Land. Simula nang buksan ng tagapagtatag ang tahanan 10,000 taon na ang nakalilipas, ito ang unang pagkakataon na maaaring pumasok ang mga Paragon Cultivator upang maglinang. Naunawaan ni Amethyst na nais ni Adrian na gamitin ang buong mapagkukunan ng Sacred Land upang mapataas ang lakas ng Sacred Land sa Golden Age ito. Agad na pumailang lang sa himpapawid si Amethyst at naghanda upang ipahayag ang mabuting balita sa mga disipulo. Samantala, pinangunahan ni Severin ang mga kababaihan at bumalik sa kanilang tahanan. Pagkatapos ng kalahating araw na pahinga at tuluyang gumaling ang kanyang mga pinsala sa kanyang panloob na mundo, mabilis siyang nakarating sa Green Emperor Pagoda na hindi kalayuan sa Enchanted Peak. Ang matayog at marilag na Green Emperor Pagoda ay nakatayo ng mataas sa lupa at nagbigay sa mga tao ng matinding pakiramdam ng pagkasakal. Total, ito ay isang mahalagang sandatang celestial, at ang banal na kadena ng kaayusan dito ay kumikislap ng may nakakatakot na kinang at aura. Nang dumating si Severin sa Green Emperor Pagoda, natuklasan niya na maraming disipulo na ang nagtipon doon. Ang mga disipulo ay nakapila ng maayos. Nang makita ang pagdating ni Severin, daan-daang disipulo ang yumuko at bumati sa kanya. Pagbati, Severin. Nabalitaan kong nakalaban mo ang 4 laban sa isa sa East Sea Secret Realm at nakapatay ka ng 4 na Saintmen. Nakuha mo pa nga ang kayamanan ng Green Emperor, napakaswerte mo. Nako, pakiramdam ko lalo akong nahuhuli sa bilis ni Severin. Sa gitna ng karamihan, si Francis, na nakasuot ng puting roba, ay tumingin kay Severin ng may inggit. Si Severin, na wala pang kalahating taon sa Sacred Land, ay nakilala na sa buong Blue Realm. Samantala, siya mismo ay hindi pa nakakarating sa Royal Paragon. Umiling si Francis nang maalala ang kanilang pagkikita sa Starry Sky Battle Space. Bakit ba ang laki ng agwat sa pagitan ng mga tao? Hindi tulad ng naiinggit na si Francis, sina Alan at Kenny, na dating nag-aalala kay Severin na nakikipagkumpetensya para sa posisyon ng Saintman, sinusubukang magtago mula kay Severin, natatakot na makita ni Severin. Dahil alam nila ang sitwasyon sa Eastern Sea, takot na takot sina Alan at Kenny. Pinagsisihan nila ang pagkakasala kay Severin noon. Mabuti na lang at tila pagkatapos ng mahabang panahon, hindi na itinago ni Severin ang kanilang mga pangungutya. Nakatayo habang nakataas ang mga kamay sa likod ng kanyang likod, sinuri ni Severin ang ekspresyon ng karamihan. Matapos tumanggo sa mga masigasig na disipulo, pumasok siya sa Green Emperor Pagoda. Pagkatapos ng ilang paghinga, umupo si Severin nang nakakros ang mga paa sa purong puting espasyo sa loob ng 9 na palapag ng pagoda. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at maingat na dinama ang 20 beses na daloy ng oras sa paligid niya, habang sinisimulang linangin ang kanyang mga diskarte. Sa buong paglalakbay niya sa East Sea Secret Realm, napagtanto ni Severin na mayroon pa ring puwang sa pagitan ng kanyang mga divine combat techniques at ng mga saintmen na iyon. Marami siyang divine combat techniques, na may ilang heaven quality at 3 divine quality. Halimbawa, ang Sky Soil Heptagold Sword Energy. Ang Sky Soil Heptagold Sword Energy ay na-max out na, at ang kapangyarihan nito ay hindi na mapapabuti. Sapat na ito para sa pagharap sa mga ordinaryong Paragon, ngunit tila mahina ito laban sa Level 9 Royal Paragons at maging sa mga Supreme Paragons. Lalo na ang Lotus Divine Attack. Kahit na ang Lotus Divine Attack ay may mga katangian ng paglago, kailangan nito ng 9 na uri ng spiritual flame ng langit at lupa up ang maabot ang buong potensyal nito. Wala nang oras si Severin para hanapin ang mga espiritual na apoy na ito ngayon. Bukod dito,
Nahati at naisama na niya ang Chaotic Sword Shadow at ang Lotus Divine Attack na naglalaman ng banal na kasulatan ng pilosopiya ng apoy sa mga sustansya para sa ebolusyon ng kanyang panloob na mundo. Tungkol naman sa isa pang Heaven Quality Divine Technique, ang The Void Concealment, ay isang uri ng auxiliary divine technique na pangunahing ginagamit upang itago ang sariling aura, nang walang makabuluhang pagtaas sa combat power. Sa kasalukuyan, ang mga cross-tier battle ni Severin ay pangunahing umaasa sa dalawang celestial quality divine technique, ang Stellar Punch at ang Dharma Energy. Ang dating walang kapantay na Chaotic Sword Shadow, ay sumanib na sa kanyang panloob na mundo. Ang pagkawala ng dating pinakamalakas na trump card na ito ay nagparamdam kay Severin ng kaunting panghihinayang. Kaya, bubuuan niya ang isa pang divine technique mula sa Supreme One na scripture, ang Five Elements Palm Strike. Ang kasulatan ay naglalaman ng dalawang celestial quality divine technique, ang Stellar Punch at Five Elements Palm Strike. Nasanay na si Severin sa Starry Sky Battle Space hanggang sa antas ng isang baguhan, at ang kanyang kapangyarihang lumaban ay halos hindi na kaya. Ang isa pa ay ang Five Elements Palm Strike na ito. Pinapaliit ng Five Elements Palm Strike ang enerhiya ng limang elemento, gamit ang prinsipyo at siklo ng kontrol ng limang elemento, na may kakayahang punatin ang araw, buwan, at maging pakuluan ang kalangitan at lutuin ang mga dagat ayon sa gusto niya. Dahil sa pagiging perpekto ng limang elemento, ang pagpapatong ng enerhiya sa dibdib, maaari rin itong mapahusay ang kanyang Dharma Energy bilang isang side effect. Umiling si Severin at agad na itinoon ang kanyang isip, at nagsimulang tahimik na mag-cultivate ayon sa cultivation map. Dahil sa biyaya ng 20 beses na mas mabilis kaysa sa oras, walang kahirap-hirap na nakakuha ng insight si Severin. Ang mana sa loob ng kanyang katawan ay umikot ayon sa cultivation map, maraming enerhiya ng limang elemento ang biglang lumitaw sa loob ng panloob na mundo. Kasabay nito, isang malaking halaga ng enerhiya ng limang elemento ang kumikinang ng may kinang, na bumabagsak sa kawalan at bumubuhos sa Green Emperor Pagoda. Sa isang iglap, unti-unting lumitaw ang hindi mabilang na makukulay na tuldok sa paligid ni Severin. Ang mga tuldok na kulay pula ay naglabas ng nakapapasong init ng apoy. Ang mga tuldok na kulay asher ay naglalabas ng banayad na tilamsik ng tubig. Ang mga tuldok na kulay berde ay naglalabas ng masiglang sigla ng kahoy. Ang mga kulay dilaw. Isang malaking halaga ng enerhiya ng limang elemento ang naipon at bumuo ng mapalad na mga ulap at mga kulandong sa nakapalibot na espasyo. Dalawang mahahabang malabong sapa, na umaabot ng 10 yarda, ang mabilis na nabuo sa harap ng mga butas ng ilong ni Severin, na parang mga gumagala na dragon. Kasabay nito, ang mapanglo na panloob na mundo ay nagsimulang magpakita ng lupa, tubig, hangin, apoy, at iba pang mga elemento kasabay ng pagdagsa ng malaking lakas ng limang elemento. Sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama, malinaw na naramdaman ni Severin na ang kanyang panloob na mundo ay unti-unting lumalawak. Ang langit at lupa ay naging perpekto rin. Tahimik at hindi gumagalaw si Severin habang nakakross ang kanyang mga binti habang lumilipas ang oras. Sa 20 beses na bilis ng panahon, pagkatapos ng kalahating taon sa espasyo ng Green Emperor Pagoda, si Severin ay natatakpan ng 5-color divine beam, at isang mahinang halimuyak ang lumabas mula sa kanyang katawan. Pinuhin. Nawala na ng sigaw na may liwanag ang malabong liwanag sa kanyang mga kamay. Sa loob ng Green Emperor Pagoda, namula ang mukha ni Severin sa pananabik matapos ang isang malakas na sigaw. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, nakatitig sa dumadagandong na 5-color divine beam na nagmumula sa kanyang mga palad at bahagyang ngumiti. Sa wakas ay nagtagumpay sa paglinang ng 5 Elements Palm Strike. Sa loob ng halos kalahating taon, walang kapagurang sinipsip ni Severin ang asensya ng limang elemento mula sa labas ng mundo. Ngayon, halos hindi pa niya nalilikha ang Celestial Quality Divine Technique. Marahang kinuyam ni Severin ang kanyang kamao, at agad na lumabas ang walang katapusang daloy ng asensya ng limang elemento mula sa kanyang mga kamay, na parang puga ng langit at lupa. Huminga siya ng malalim at pinagdikit ang kanyang mga kamay, at sa isang iglap, ang lahat ng asensya ng limang elemento sa tahanan ay tila tinawag at nagtagpo sa harap niya. Pagkatapos, ang mga enerhiyang ito ay kumikinang na may matingkad na kulay,
unti-unting bumubuo ng isang higanteng ilusyonaryong bakas ng kamay na daan-daang milya ang laki sa itaas ng Green Emperor Pagoda sa panlabas na mundo. Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na hininga at kapangyarihan ang lumabas mula sa Five Elements Palm Strike, na nagpagising sa mga disipulo na nagsasanay sa tahanan. Hindi mabilang na mga disipulo ang natakot, na parang nakakita sila ng mga halimaw, at patuloy na sumisigaw. Wow! Tingnan mo ang langit, anong klaseng divine technique ito? Nako, bakas ng kamay na daan-daang milya ang lapad. Sa gitna ng mga hiyawan ng karamihan, unti-unting tumigas ang Five Elements Palm Strike, at ang aura nito ay lalong naging maringal at umaalon. Kahit ang nakapalibot na espasyo ay hindi ito kayang suportahan at agad na gumuho at nabasag. Si Carson, na nasa liblib na lugar sa ikalimang palapag ng Green Emperor Pagoda, ay nakaramdam ng kamangha-manghang aura ng Five Elements Palm Strike sa labas ng mundo at agad na tinapos ang kanyang pag-iisa. Ang kanyang mahigpit na nakapikit na mga mata ay biglang nanlaki ang mata, natulalang nakatitig sa langit sa labas, habang bumubulong. Anong klaseng divine technique ang nililinang ni Severin? Kahit ako ay nakakaramdam ng pangangilig sa anit ko. Bilang isang makapangyarihang level 9 Supreme Paragon, si Carson ay itinuturing na isa sa mga pinakamataas na figure sa buong Blue Realm. Ngunit ngayon, namangha siya sa higanteng bakas ng kamay. Hindi pa niya naririnig ang ganitong banal na pamamaraan, na sumisipsip sa asensya ng 5 elemento at ginamit ang banal na kasulatan ng mga pilosopiya bilang tagapagdala nito. Hindi lamang labis na nagulat si Carson, kundi pati na rin ang iba pang mga elder ng Supreme Paragon na naglilinang sa pagoda. Habang hinuhubog ang higanteng bakas ng kamay, marahang idiniin ni Severin gamit ang kanyang palad, at agad, ang napakalaking bakas ng kamay na may dalang asensya ng 5 elemento ay bumaba mula sa langit sa napakabilis na bilis. Ang bilis ng bakas ng kamay na ito ay napakabilis na nadurog ang espasyo sa daan. Bahagyang itinaas ni Severin ang kanyang kamay, at ang bakas ng kamay ay sumaire sa kawalan at tumagos sa tahanan, at mabilis na lumipad palabas ng Grandi Uno Sacred Land. Sa susunod na sandali, kasabay ng marahas na pagyanig ng lupa, isang nakabibinging pagsabog ang umalingongaw sa buong Grandi Uno Sacred Land. 12 ng mga bundok ang agad na lumubog, na nag-iwan ng bakas ng kamay na daan-daang milya ang lapad sa lupa. Ang higanteng bakas ng kamay ay naglabas ng isang nakakatakot na aura ng pagkawasak, na naging dahilan upang maging hindi matatag ang espasyo. Hindi mabilang na mga elemento at kaguluhan sa espasyo ang sumiklab at nagngangalit sa buong lupain. Ang marahas na shockwave ay umabot sa libu-libong milya, at ang mga nilalang sa kagubatan ay nanginig na parang nakatagpo sila ng isang natural na kaaway at natakot sa lupa. Ang matinding tunog na ito ay umalangaw-ngaw pabalik sa Grandi Uno Sacred Land na naging dahilan upang mapasigaw sa pagkamangha ang hindi mabilang na mga disipulo at elder. Si Amethyst, na nasa unang plaza pa lamang ng bundok at hindi pa nakakapunta sa Green Emperor Pagoda, ay mabilis na naglakbay sa kawalan at dumating sa himpapawid upang tanaw ang tanawin sa ibaba. Hindi niya maiwasang manginig nang makita ang higanteng bakas ng kamay na daan-daang milya ang layo. Ito ang kapangyarihan ng banal na kasulatan. Nanlaki ang mga mata ni Amethyst sa pagkamangha. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, napuno ng labis na kagalakan ang kanyang mukha. Mukhang nakakuha si Severin ng isang hindi kapani-paniwalang celestial quality divine technique. Napakaraming mga teknik sa pakikipaglaban sa Blue Realm, ngunit tanging mga teknik sa pakikipaglaban na panglangit lamang ang matatawag na mga teknik sa banal. Ang teknik sa banal ay isang paraan na nagbibigay daan sa isang tao na kontrolin gamit ang isip, na parang kinokontrol ang sarili niyang mga braso, na nagmumula sa puso at isipan. Bagamat ang mga teknik sa pakikipaglaban na panglangit ay itinuturing na mga teknik sa banal, hindi pa rin ito lumalagpas sa saklaw ng pangunawa ng mga ordinaryong tao at hindi kayang gamitin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Halimbawa, ang Sky Soil Heptagold Sword Energy na kailangan upang sumipsip ng enerhiya ng Heptagold at enerhiya ng langit lupa upang pinuhin ang Sword Wheel sa loob upang makamit ang malaking tagumpay nito. Anuman ang Sword Wheel o enerhiya ng langit lupa, wala sa mga ito ang mga panuntunan ng langit at lupa. Para sa mga Royal Paragon na mayroon ng maikling kaalaman sa mga tuntunin ng langit at lupa,
ang mga epekto ng karamihan sa mga teknik sa banal ay mas hindi gaanong makabuluhan kaysa sa tulong ng mga protective divine weapon. Maliban sa mga tunay na teknik sa banal na panglangit. Ang mga teknik sa banal na panglangit na kalidad ay ang mga kasanayan ng mga tunay na immortal. Kaya nitong hawakan ang mga bituin, basagin ang kawalan, at manipulahin ang mga bundok at dagat, na nangangailangan ng kapangyarihang pinuhin ang mga patakaran ng langit at lupa. Sa paningin ni Amethyst, ang maringal na bakas ng kamay na ito ay walang alinlangang isang tunay na celestial quality divine technique, na pinaghalo sa mga patakaran ng langit at lupa. Labis na ikinaiinggit ni Amethyst ito. Bagamat mayroong celestial quality divine technique tulad ng Dharma energy sa Grundy Uno Treasured Notes, ang mga kondisyon para sa cultivation ay lubhang malupit, at hindi pa niya nagagawang magsanay kahit sa antas ng baguhan. Ang katotohanan na kayang linangin ni Severin ang celestial quality divine technique sa antas ng baguhan ay walang alinlangang nagpapahiwatig ng kanyang potensyal na maging isang immortal. Sa kabilang banda, tumango si Severin sa kasiyahan nang makita niya ang pinsalang dulot ng 5 Elements Palm Strike na ito, na agad na nagdulot ng mga landslide at pagbuhos sa loob ng radius na libu-libong milya. Ang maliit na tagumpay ng paglinang ng 5 Elements Palm Strike ay nagparamdam kay Severin na magkakaroon siya ng malaking pagkakataon na pumatay ng isang Level 7 Royal Paragon nang hindi gumagamit ng mga protective divine weapon. Nang habulin siya ng isang Level 9 Royal Paragon mula sa Primordial Sacred Land sa Eastern Sea, ang dahilan kung bakit niya napatay ang humahabol sa kanya ay dahil sa tulong ng mga protective divine weapon at ng Green Emperor Pagoda. Halos imposible para kay Severin na labanan ang isang Level 9 Royal Paragon. Kung mas mataas ang naabot, mas malakas ang harang sa pagitan ng bawat level. Nang kakaakyat pa lang ni Severin sa Level 4 Royal Paragon, nakasalubong niya ang magkasanib na paghabol ng ilang Saintmen, kabilang si Gresham sa Eastern Sea Secret Realm, at wala sa kanila ang mas mataas sa Level 5 Royal Paragon. Bagamat medyo pinalabis ang isa laban sa apat, hindi magkalayo ang lakas ni Severin at ng iba pa noong panahong iyon, at sa tulong ng mga protective divine weapon, medyo madali silang manalo laban sa kanila. Matapos pagkayam ng kanyang mga kamao at maramdaman ang lumalakas na kapangyarihang nagmumula sa kanyang katawan, huminga ng malalim si Severin. Ngayong nalinang na niya ang isang celestial quality divine technique sa antas ng isang baguhan, magkakaroon pa siya ng mas maraming attacking techniques sa hinaharap. Siyempre, hindi nagtagal ang pagdiriwang ni Severin. Pagkatapos magpahinga sandali, agad niyang kinuha ang Heavenly Cauldron mula sa kanyang spatial ring. Lumitaw ang Heavenly Cauldron sa harap niya, at ang nakakatakot na apoy ay sinunog ang nakapalibot na hangin, na naglabas ng mga alon ng init. Matagal na panahon na rin simula nang maging 8th grade alchemist ako at hindi pa ako nakakapagpino ng kahit anong tableta. Matapos mamulong, binuksan ni Severin ang kaldero at mabilis na kumuha ng ilang mga halamang gamot mula sa ikawalong baitang na naglalabas ng masiglang sigla. Bagamat mayroon siyang mga kayamanan tulad ng Supreme Advancing Pill, hindi plano ni Severin na gamitin ang mga ito ngayon. Isa lamang siyang kumpletong antas ng 4 na Royal Paragon. Ang mga ordinaryong 8th grade alchemical pills ay sapat na upang makatulong sa kanyang pag-unlad. Magagamit niya ang Supreme Advancing Pill kapag naabot niya ang kompletong antas ng Level 9 Royal Paragon sa hinaharap. Habang iniisip ang mga bagay na ito, bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Severin. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang iwinagayway ito, ilang nagliliyab na pulang prutas ang agad na lumitaw sa kanyang harapan. Nang makita ang mga 1,000 years vermilion fruits na ito, hindi nag-atubili si Severin at direktang inihagis ang mga ito sa kaldero. Pagkatapos, sunod-sunod niyang kinuha ang mga kayamanan tulad ng 1,000 Years Spirit Marrow at ang Purple Rattan 9 Petals Flower na nakuha niya sa Starry Sky Battle Space. Sa pagkakataong ito, pinlano ni Severin na pinuhin ang 9th Revolution Sky Soil Peel. Ang 9th Revolution Sky Soil Peel ay isang 8th grade high-rank alchemical peel, na itinuturing na isa sa pinakamahirap na uri na pinuhin sa mga 8th grade high-rank alchemical pills. Ang pill na ito ay may mga epekto ng pagpapalusog sa kaluluwa, pagpino ng tunay na layunin, at pagpapatibay ng katawan para sa mga Level 4 Royal Paragon.
Nangangailangan ito ng paggamit ng higit sa 10 sangkap na 8th grade na halamang gamot tulad ng Millennium Vermilion Fruit, Millennium Spirit Marrow, at 9 Petals Flower. Sa buong Blue Realm, karamihan sa mga lugar na maaaring gumawa ng mga sangkap na 8th grade na halamang gamot ay mga sinaunang lihim na kaharian o mga tahanan ng mga relikya. Bilang resulta, napakakaunting mga cultivator sa Blue Realm na maaaring maging mga 8th grade alchemist. Mayroon lamang mga 100 8th grade alchemist sa lahat ng Great Sacred Land, mga royal family at mga angkan, lalo na ang mga 8th grade high-rank alchemist na maaaring magpino ng 9th Revolution Sky Soil Pills. Ilang buwan na ang lumipas mula nang siya ay ma-promote sa isang 8th grade alchemist, lubusang na-absorb ni Severin ang mga tala ng alchemy na kanyang nakuha mula sa Grundy Uno sect. Kailangan na lamang niyang maghintay para sa isang pagkakataon upang umangat sa isang 9th grade alchemist. Mayroon lamang 3 alchemist grandmaster sa buong Blue Realm. Una sa lahat, naroon si Heath ng Grundy Uno Sacred Land, na dumating sa antas na ito 200 taon na ang nakalilipas. Bagamat hindi mataas ang kanyang antas ng tagumpay, maaari siyang ituring na isang pinarangalan na panauhin sa anumang sacred land. Pangalawa, mayroong isa sa Jade Pond Sacred Land. Daan-daang taon na ang nakalilipas, ang dating Supreme Lord ng Jade Pond Sacred Land ay binugbog hanggang mamatay matapos sundan ang Old Wako sa Starry Sky Battle Space. Kahit na hindi mataas ang antas ng nakamit ng kasalukuyang Supreme Lord ng Jade Pond Sacred Land, halos hindi niya napatatag ang kanyang posisyon sa Sacred Land dahil sa pagkakaroon ng isang Alchemist Grandmaster. Tungkol naman sa huli, ito ay si Monk Farzan mula sa Great Thunderbeat Temple. Pamilyar siya sa mga katangian at teorya ng medisina, na para bang isa siyang natural na pantas. Ang Dragon Tiger Great Pill na kanyang pinino ay nababalitang hindi mas mahina kaysa sa Supreme Advancing Pill. Malinaw pa rin ang pagkakaintindi ni Severin sa kanyang sarili. Malayo pa rin para sa kanya ang maging isang Alchemist Grandmaster. Gayunpaman, medyo may kumpiyansa siyang pinino ang mga 8th grade high-rank alchemical pills. Nako! Gamit ang Heavenly Cauldron, madadagdagan ko ang tsansa ko ng 20%. Kasama pa ang katotohanang isa na akong 8th grade low-rank alchemist, at dahil sa aking malakas na divine sense at pamilyaridad sa mga patakaran ng langit at lupa, malaki ang tsansa kong magtagumpay. Matapos huminga ng malalim, tahimik na nag-isip si Severin. Pinigilan ni Severin ang kanyang hininga at itinoon ang kanyang atensyon. Itinoon niya ang kanyang nakakalat na mga iniisip at inilagay ang iba't ibang mahahalagang halaman sa kaldero, dahan-daw ang pinapagana ang espiritual na apoy na pinapagana ng kanyang enerhiya. Ang mga halamang ito ay unti-unting naging likido sa ibabaw ng init, na naglalabas ng masaganang halimuyak ng halaman. Ang likido sa matingkad na pulang Heavenly Cauldron ay kumukulo na parang mainit na kawali, pumuputok at pumuputok. Pagkalipas ng kalahating buwan, lahat ng 8th grade na halamang gamot ay tuluyang naluto. Medyo namula ang mga mata ni Severin. Tinitigan niya ang kaldero ng hindi kumukurap, ang kanyang espiritual na pandama ay hindi nang ahas na magambala, dahil sa takot na aksidenteng sumabog ang kaldero. Kaya, nagpatuloy ito ng kalahating buwan pa. Ang likido sa Heavenly Cauldron ay unti-unting lumapot at siksik sa ilalim ng pagpino ng espiritual na apoy, na naglalabas ng mga pagsabog ng kakaibang halimuyak. Sa pamamagitan lamang ng pag-amoy nito, naramdaman ni Severin na lumuwag ang bare sa kanyang katawan, at mabilis na lumawak ang kanyang panloob na mundo sa sandaling ito. Habang nakikita niya ang tanawin, pinunit niya ang kawalan gamit ang kanyang kamay, upang i-connecta ang espasyo ng Green Emperor Pagoda sa labas ng mundo, at hindi mabilang na espiritual na enerhiya ng langit at lupa ang bumuhos sa kaldero. Sa isang iglap, ang dating hindi kapansin-pansing mga inscription na nakaukit sa ibabaw ng kaldero ay ngayon ay nagniningning ng maliwanag sa gininto ang liwanag. Ang nakapalibot na kapangyarihan ng langit at lupa ang nagtulak sa mga inscription at ginawa ang kaldero na parang isang hurno na nagliliyab ng mga kayamanan ng langit. Nakatitig si Severin sa kaldero at pinagsalikop ang kanyang mga kamay habang hinuhugot niya ang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob niya. Pinuhin. Dahil sa masaganang kapangyarihan ng langit at lupa, ang kaldero ay nagsimulang manginig ng malakas. Ang siksik na sangkap sa loob ng kaldero ay nagsimulang mamuo at bumuo ng isang tableta.
Ang sitwasyong ito ay tumagal ng 12 ng araw. Si Severin, na nakatayo sa tabi sa buong oras, ay may magulo na buhok at mga mata na parang pula. At sa sandaling ito, 9 na piraso ng 9th Revolution Sky Soil Pills ang nabuo. Sinamsam nila ang mayamang espiritual na enerhiya at ang kapangyarihan ng langit at lupa sa kanilang paligid ng may kasakiman. Nang biglang lumitaw ang madilim na ulap sa kalangitan sa itaas ng kalangitan sa labas ng tirahan, biglang binitawan ni Severin ang kanyang kamay. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at tumangala sa kalangitan. Umugang ang kulog na parang galit ang langit mismo. Alam ni Severin na hanggat ang mga tableta ay makakadaan sa makalangit na kapighatyang ito, magtatagumpay ang mga ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at mabilis na kumuha ng ilang tableta sa kanyang palad. Pagkatapos, mabilis niyang sinira ang kawalan at lumitaw sa kalangitan. Binukal ni Severin ang kanyang palad, at mabilis na lumipad ang mga tableta sa kalangitan upang harapin ang makalangit na kulog. Pagkaraan ng ilang sandali, 9 na gininto ang sinulid ang biglang lumabas mula sa mga tabletang ganap na nakalampas sa makalangit na kapigatian, kasama ang mga tuntunin ng langit at lupa na lumilitaw sa mga ito at naglabas ng nakasisilaw na kinang. Gusto nang lumipad palayo ng mga tableta patungo sa kawalan. Humagalpak sa tawa si Severin nang makita niya ang eksena. Wala kang pupuntahan. Sa isang pagkumpas ng kanyang kamay, isang malakas at di nakikitang puwersa ang bumalot sa mga tableta at ibinalik ang mga ito sa kanyang mga kamay. Maingat niyang sinuri ang ilang 9th Revolution Sky Soil Pill sa kanyang kamay. Ang mga tableta ay puno ng masiglang sigla. Sa pamamagitan lamang ng pag-amoy ng nakapagpapagaling na halimuyak ay nakapagpasigla sa kanya ng 100 beses. Ang bawat tableta ay puno rin ng enerhiya ng Sky Soil, at ang isang hibla lamang nito ay mabigat. Ang lahat ng mga bagay na ito ay may malaking pakinabang sa kanyang panloob na mundo. Hahaha. Oras na para sumulong. Tumawa ng malakas si Severin, at mabilis na bumalik sa Green Emperor Pagoda. Kumuha siya ng isa sa 9th Revolution Sky Soil Pills at inihagis ito sa kanyang bibig. Agad na damaloy ang purong kapangyarihang panggamot sa kanyang katawan. Agad na pinaandar ni Severin ang Supreme One na Scripture upang masipsap ang kapangyarihang panggamot na ito. Biglang lumakas ang kanyang aura, dahilan para makaramdam siya ng pagkasakal. Sa ilalim ng sustansya ng masaganang kapangyarihang panggamot, ang kanyang panloob na mundo ay nagsimulang manginig ng marahas, at pagkatapos ay mabilis na lumawak. Samantala, habang walang pagod na naglilinang si Severin, hindi pa humuhupa ang makalangit na kapigatian. Ang dumadagandong na dagandong ng makalangit na kulog ay gumising sa maraming tao. Maraming disipulo at elder ang naglakad patungo sa Green Emperor Pagoda at tiningnan ang mga ulap ng kapigatian. Maaari bang nakapagpinong muli si Severin ng isa pang mahalagang tableta? Nako, ang tabletang pino ni Severin ay nakapagpasigla sa akin sa isang singhot lang. Iniisip ko kung anong klaseng divine pill ang pino niya. Maraming disipulo na nagising mula sa kanilang pag-iisa ang nagbulungan sa isa't isa. Sa isang lugar sa ika-9 na palapag ng Green Emperor Pagoda, kung saan ang oras ay dumadaloy ng 20 beses na mas mabilis, itinaas ni Heath ang kanyang ulo at nabigla habang nakatingin sa mga ulap ng kapigatian sa labas na hindi pa nawawala. Naging 8th grade high rank alchemist na ba si Severin? Malinaw niyang naalala na si Severin ay na-promote bilang isang 8th grade alchemist 2 buwan na ang nakalilipas. Paano siya muling nakaangat ng ganito kabilis? Bagamat narinig na ang talento ni Severin sa alchemy, hindi pa rin kapanipaniwala kung gaano siya kahirap sumulong sa landas ng alchemy, na nagparamdam kay Heath ng kaunting pagkailang. Huwag magpalinlang sa katotohanang si Severin ay umunlad lamang mula sa pagiging isang 8th grade low-rank alchemist patungo sa isang 8th grade high-rank alchemist. Malaki ang pagkakaiba ng dalawang ito sa alchemy. Bagamat bihira ang mga 8th grade low-rank alchemist, halos lahat ng major sacred land sa Blue Realm ay mayroon nito. Mayroong humigit kumulang 20 sa kanila. Sa kabilang banda, ang mga 8th grade high-rank alchemist ay nagsisimula ng maging kaunti. Batay sa kaalaman ni Heath, tiyak na hindi hihigit sa 10 sa kanila. Ang kakayahang maabot ang antas ng isang 8th grade high-rank alchemist ay nagpatunay ng isang malakas na talento sa alchemy,
at may pagkakataong maging isang Alchemist Grandmaster sa hinaharap. Tulad ni Heath mismo, kahit na ang kanyang antas ng tagumpay ay maaaring hindi ang pinakamataas sa Grundy Uno Sacred Land, siya ay nasa ikatlong ranggo, mas mataas kaysa sa mga taong tulad ni Cuthbert. Matapos iurong ang kanyang tingin, bumantong hininga ng malalim si Heath, medyo naramdaman niyang sakupin siya sa maikling panahon. Dati siyang natigil sa antas ng 8th grade low-rank alchemist sa loob ng daan-daang taon. Maaari lamang siyang umasenso sa pagiging isang 8th grade high-rank alchemist ng may malalim na pagpapala. Ang pag-unlad ni Severin sa loob lamang ng 2 buwan ay tunay na nagbukas ng mata para kay Heath. Mabuti para kay Severin na umakyat sa 8th grade high-rank alchemist sa kritikal na sandaling ito ng Sacred Land. Naisip ni Heath ang sarili, pagkatapos ay mabilis na pinakalma ang kanyang isipan at nag-focus sa kanyang paglilinang. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting naglalaho ang mga ulap ng kapigatian sa kalangitan, at mas kaunting mga disipulo ang nagbigay pansin sa mga ito. Sa kabilang banda, nakita ni Severin, na nagpipino ng mga tableta, ang kanyang panloob na mundo na unti-unting lumalawak mula sa orihinal na 8,000 milya hanggang sa 10,000 milya. Kasabay ng pagtaas ng teritoryo, ang kanyang panloob na mundo ay naging mas perpekto rin, na may hindi mabilang na banal na kasulatan ng mga filosofiya at tuntunin na lumang itaw ng paisa-isa. Bagamat ang mga batas at tuntuning ito ay nasa kanilang pagkabata pa lamang, malayo sa tunay na kapangyarihan ng mga panuntunan ng langit at lupa, labis pa rin itong nagpapasigla kay Severin. Sa ilalim ng kanyang panloob na tingin, ang dating madilim na panloob na mundo, na nababalot ng mga patong ng hamog, ngayon ay nagliliwanag ng hindi mabilang na banal na liwanag. Maraming malalagang panla ang unti-unting lumitaw sa tigang na lupain, at sa paglipas ng panahon, ang mga panla na ito ay sumipsap sa nakapalibot na espiritual na enerhiya at mabilis na lumaki, na naging matatayog na puno sa maikling panahon. Dahil sa pagsasanay ni Severin ng 5 Elements Palm Strike, ang asensya ng 5 Elements ay isinilang din sa kanyang panloob na mundo. Nagbago ang mga ito sa hangin, apoy, kulog, at kidlat, mga bundok, mga ilog, na pinagsasama-sama ang lahat ng sangkap sa langit at lupa. Si Severin, tulad ng isang Supreme Lord, ay tahimik na pinagmasdan ang mga pagbabago sa kanyang panloob na mundo. Lumunok siya ng ilang 9th Revolution Sky Soil Peel at bumuo ng isang maringal na espiritual na kapangyarihan na lumaganap sa kanyang buong katawan. Dahil dito, mas lumakas ang kanyang aura, kalahating hakbang na lang ang layo sa pag-unlad. Pagkatapos ng kalahating buwan, isang malakas at maliwanag na banal na liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Severin, na pumailan lang sa kalangitan na may malakas na dagandong. Sa sumunod na sandali, isang nakakatakot na aura, na kasing lakas ng isang sinaunang banal na bundok, ang agad na kumalat sa buong espasyo ng Green Emperor Pagoda. Si Severin, na nakapikit ng mahigpit, ay biglang nagmulat ng mga mata, na nagpapakita ng isang nakakatakot na kinang. Dahan-dahan siyang huminga ng palabas, at bumilis na parang isang palaso. Tumagos siya sa hangin sa isang iglap. Mabilis na tumaas ang mga natamo, na umabot sa antas ng isang level 5 Royal Paragon sa isang iglap. Pagkatapos sumulong, nakita ni Severin na unti-unting kumalma ang kanyang lumalawak na panloob na mundo. Ang dating tiwangwang na panloob na mundo ay lumaki na sa 12,000 milya, puno ng purong sigla sa lahat ng dako. Lantian ang lupa, malinaw ang langit, at maliwanag ang mga bituin. Nang maramdaman ang napakalaking pagbabago sa kanyang panloob na mundo, na puno ng kagalakan ang mukha ni Severin. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao, at isang dumadagandong na puwersa ang tumama sa kanya, na ginawa ang kanyang kamao na kasing lakas ng pinong ginto, na may dugo at enerhiya na napakatindi. Matapos sumulong sa level 5 Royal Paragon, nadama ni Severin na magkakaroon siya ng lubos na kumpiyansa sa pagpatay sa isang level 8 Royal Paragon nang hindi gumagamit ng mga banal na armas o mga celestial na armas. Kung gagamitin niya ang Green Emperor Pagoda, naramdaman niya na maaari pa niyang harapin ang isang bagong sulong na Supreme Paragon. Ang pagsulong na ito ay hindi lamang nagpataas ng kanyang tagumpay kundi nagpalakas din sa kanyang pisikal na katawan. Ang bawat kalamnan sa kanyang kulay bronseng balat ay puno ng kapangyarihang sumasabog, na parang gawa sa pinong ginto.
Sinubukan ni Severin na ikuyom ang kanyang kamao gamit lamang ang pisikal na lakas at marahang hinampas ang kawalan sa unahan. Sa isang iglap, isang marahas na tunog ang umalangaw-ngaw. Madaling winasak ng kanyang kamao ang espasyo, na nag-iwan ng isang makinang na liwanag ng apoy na parang isang mabigat na martilyo na tumatama sa hangin ng may napakalaking puwersa. Hindi mapigilan ni Severin ang mapangiti sa kasiyahan nang makita niyang ang kanyang casual na suntok ay naglalaman ng nakakatakot na enerhiya kahit hindi gumagamit ng anumang mana. Gamit lang ang pisikal na lakas, kaya ko nang pumatay ng isang Royal Paragon na mas mataas ng isang antas kaysa sa akin, at kaya ko ring pumatay ng level 9 Royal Paragon na kasing dali ng pagpatay ng manok kung gagamit ako ng mana. Matapos personal na subukan ang kanyang lakas, tumanggo si Severin sa kasiyahan. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa lupa at lumabas ng pagoda. Marami siyang natutunan mula sa kanyang pag-iisa, at kailangan ni Severin na mag-relax at magpahinga. Lalo na pagkatapos niyang sumulong sa level 5 Royal Paragon, mas naunawaan niya ang kanyang landas. Tila unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang balangkas ng isang hindi magagaypang landas. Umiling si Severin, sumulyap sa Green Emperor Pagoda, at natuklasan na maraming elder ang masigasig ding nagsasanay, at maraming disipulo ang mabilis na umuunlad sa kanilang nakamit. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Severin nang makita niyang lumakas ang kabuoang lakas ng Sacred Land. Kung mas malakas ang Sacred Land, mas magiging ganap siya sa pagharap sa walang kapantay na kalamidad ng Golden Age. Naalala niya ang eksena noong muntik na siyang mamatay sa Eastern Sea. Mahigpit na kinuyam ni Severin ang kanyang mga kamao at mariing sinabi. Umakyat sa immortalidad, o hindi? Nakaupo ng tuwid si Severin sa isang upuan sa looban ng Enchanted Peak. May hawak siyang tasa ng mainit na tsaa, habang marahang minamasahin ni Dayan ang mga balikat nito sa likuran niya. Nakaupo si Gilda sa tapat niya, may hawak na tasa ng mainit na tubig. Pagkalabas ng Green Emperor Pagoda, agad na bumalik si Severin sa Enchanted Peak. Kamakailan lang lumabas si Dayan at ang iba pa sa pagoda matapos umakyat sa level 3 Paragon. Bumalik si Severin para magpahinga ng ilang araw. Kakapasok lang niya sa level 5 Royal Paragon, at kailangan niya ng pagkakataon para maghanda para sa susunod na pagsulong. Pagkatapos humigop ng mainit na tsaa, nagtanong si Severin. Nasa liblib pa rin ba si Celine? Mahinahong tugon ni Dayan. Alam mo ang talento ni Celine. Isa rin siyang halimaw na katulad mo. Malapit na siyang umangat sa level 8 Supreme Saint. Hindi maiwasan ni Gilda, Sofia at Sheila ang mainggit. Wala pa sa 9 na taong gulang si Celine, at malapit na siyang umasenso sa level 8 Supreme Saint. Walang dad ang maliwanag ang kanyang kinabukasan. Tumanggo si Severin bilang pag-anawa. Kumuha siya ng ilang tableta na naglalabas ng matapang na halimuyak mula sa kanyang mga braso. Ngayong papalapit na ang Golden Age, ang Blue Realm ay malamang na mahaharap sa isang sakuna na hindi pa nararanasan noon. Inumin mo ang mga Grande Spirit Pills na ito at makalusot patungo sa Royal Paragon sa lalong madaling panahon. Magagawa mong ipagtanggol ang iyong sarili. Seryoso si Severin habang kinakausap ang mga babae. Matapos mabaygo ang plano ng Primordial Sacred Land, naniwala siyang hindi sila basta-basta susuko. Kung totoo ang sinabi ni Adrian at konektado sila sa Ancestral Land, ang buong Grande Uno Sacred Land ay nanganganib na mabaligtad anumang oras. Hindi masyadong nagsalita ang mga babae at tinanggap ang mga tableta mula kay Severin. Pagkatapos, ngumiti si Severin at sinabing, magkaroon tayo ng magandang pagtitipon ngayon. Sa pag-angat na ito sa level 5 Royal Paragon, nakaramdam si Severin ng kaliwanagan, na para bang natagpuan niya ang sarili niyang landas. Plano niyang patunayan ito. Kung gagana ito, tiwala siyang makakarating siya sa Supreme Paragon sa loob ng kalahating taon. Alam din ng mga kababaihan na ang sitwasyon ay nakaharap sa sagradong. Ngumiti si Gilda at sinabing, hihihi. Mukhang maganda ang pagtitipon. Iimbitahan ko ang mga elder at ang aking ama. Hindi pa tayo nagkaroon ng maayos na pagtitipon simula nang dumating tayo rito. Tara na, Gilda, sige na. Tumanggo si Dayan at sinabing. Pagkatapos niyang magsalita, agad na sinimulan ng mga kababaihan ang paghahanda ng mga sangkap.
Sa maikling panahon, naging masigla ang Enchanted Peak, na may mga tawanan at kwentuhan. Kinabukasan, sumikat ang sikat ng araw sa silid mula sa bintana, at pinawi ang kadiliman sa paligid. Itinali ni Severin ang sinturon ng kanyang roba sa harap ng sinaunang tansong salamin. Lumingon siya upang tingnan si Dayan at ang iba pa na nakahiga pa rin sa kama. Naalala niya ang kabaliwan kagabi at hindi niya mapigil ang mapangiti. Sa sumunod na sandali, lumabas siya ng silid at nawala sa lugar. Pagdating niya sa training room, umupo si Severin nang nakakross ang mga paa sa enlightenment mat. Inalis niya ang mga pang-abala sa kanyang isipan at hinanap ang kanyang napagtanto habang siya ay umaangat. Ang mga tuntunin ng langit at lupa ang aking pundasyon. Ang landas na walang kapantay ay ang landas patungo sa aking kaliwanagan. Gayunpaman, ang paglago ng kanyang panloob na mundo ay napakabagal ngayon, umaabot lamang sa halos 12,000 milya. Hindi man lang ito kasing laki ng kalahati ng South Sky. Sa dating pagmumuni-muni ni Severin, ang kanyang panloob na mundo ay dapat magbunga ng buhay upang siya ay makaakyat sa Supreme Paragon. Nangangailangan ito ng malaking pagpapabuti sa panloob na mundo, kasama ang pagpipino ng mahigit kalahati ng 3,000 banal na kasulatan ng mga pilosopiya. Tiwala si Severin sa kanyang likas na talento, at naniniwala siyang taglay niya ang pinakamagandang regalo, ang Chaotic Constitution. Dagdag pa rito, sa tulong ng tampok na mabilis na pag-ikot na oras sa Green Emperor Pagoda, naisip niyang imposibleng mabilis na pinuhin ang 3,000 banal na kasulatan ng pilosopiya sa loob ng panloob na mundo. Maliban na lang kung makakaranas siya ng sitwasyon na nagbabanta sa buhay tulad ng huling beses na nakatagpo niya si Aldrich. Iyon lang ang paraan para makuha niya ang lahat ng kapangyarihan mula sa panloob na mundo, harapin ang mga nakakatakot na hamon, at mahanap ang pagkakataon sa pagsulong. Hindi ito bihira sa Blue Realm. Madalas na nakakahanap ang mga tao ng nakatagong lakas na hindi nila alam na mayroon sila. Medyo hindi mapakali si Severin sa kaisipang iyon. Kung gusto niyang tahakin ang landas patungo sa walang talo, kailangan niyang harapin ang mga sitwasyong nagbabanta sa buhay. Kasabay nito, maaari rin itong higit pang mapabuti ang puso ng pilosopiya ni Severin. Kung matatag ang puso ng pilosopiya, hindi mapipigilan ang landas ng paglilinang. Matapos mag-isip sandali, biglang umiling si Severin ng malakas at mamulong sa sarili. Dahil sa kasalukuyang krisis sa Sacred Land, kahit na may mga kayamanan tulad ng Green Emperor Pagoda, imposibleng umunlad at magbago ng mabilis. Ang tanging paraan ay ang tahakin ang landas ng kawalan ng kayang magagapi at pinuhin ang sarili sa pagitan ng buhay at kamatayan. Matapos makapagdesisyon, dumiretso si Severin sa batong tableta ng swordsmanship ng ikalawang bundok. Naupo siya sa harap nito at hinigop ang matinding espadang nagmumula rito. Kailangang maperpekto ang aking husay sa pag-espada upang matahak ko ang landas tungo sa kawalan ng kayang matalo. Kung makakamit ko ang antas na tulad ng mga sinaunang swordsman, hindi ako makakalaban nito sa parehong antas, at makakapatay pa ako ng kontra-paragon na mas mataas ang antas. Habang iniisip ang kaisipang iyon, dahan-dahan siyang kumonekta sa tapyas na bato sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama. Simula nang huling naliwanagan siya sa Transcendent Sword Heart, hindi pa siya gaanong umuunlad sa kanyang swordsmanship. May tatlong aspeto para sa mga swordsman, ang kapangyarihan ng espada, sword will, at sword heart. Malayo pa ang lalakbayin ng Transcendent Sword Heart ni Severin bago maabot ang perpeksyon. Kaya, sa pagkakataong ito, nagpa siya si Severin na lubusang linangin ang kanyang Transcendent Sword Heart upang maabot ang antas ng mga sinaunang swordsman. Pagkatapos nito, gagamitin niya ang mga nakakatakot na hamon ng buhay at kamatayan upang patatagin ang kanyang sarili at tahakin ang landas ng kawalan ng kayang matalo. Kumilos ng determinado si Severin. Umupo siya nang nakakross ang mga paa at sinimulang pagnilayan ang sword wheel sa loob ng tapyas na bato. Ang kanyang magulong sword wheel at sword heart ay hindi mapakali na naggalugad sa loob ng tapyas na bato at hinihigop ang kaliwanagan ng swordsmanship. Lumipas ang mga araw, at nanatili si Severin sa isang estado ng malalim na konsentrasyon sa harap ng tapyas na bato. Pakiramdam niya ay isa siyang matandang monghe na nagmumuni-muni ng walang pagkaantala. Sa panahong ito,
Ang kanyang puso ay kumalabog na parang isang matalas na espada, naglalabas ng isang umaalon na swordwill na tila lumukab sa mga bundok at dagat, na nagbibigay ng isang pakiramdam ng hindi mapaglabanan na kapangyarihan. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, ang lahat ng swordwill ay naglaho, na nag-iwan sa katawan ni Severin ng isang hindi kapansin-pansing aura, na nagpapamukha sa kanya na isang ordinaryong tao sa unang tingin. Gayunpaman, isang mahinang anino ng espada ang kumislap sa loob ng panloob na mundo ni Severin, na nag-iiwan ng mga bakas ng swordwill. Habang ang kawalan ay bahagyang nanginginig na may mahinang ugong, natuklasan ni Severin na isang kompletong panuntunan ang nabuo sa kaibuturan ng kanyang panloob na mundo. Ang puwersa ay may dalang isang nakakatakot na swordwill at naging sanhi ng paglawak ng buong panloob na mundo ng libu-libong milya kaagad.